Right, so continue pa rin sila gumagawa dito ng forma. Tapos yung iba nagtatali ng mga anilyo dun sa dulo. So I think mamaya makapagbuhos kami. Depende kung hindi uulan. So, ito yung bubuhusan natin na footing tie beam. Alright, so nakatolda tayo ngayon dahil umuulan dito sa Calamba. So ngayon kahit umuulan, may tolda naman tayo. So pwede tayo magbuhos dito sa ating footing tie beam. So ang halo natin ngayon sa ating footing tie beam is Class A 124 na concrete mixture. Nakaka-achieve ito ng 3,000 PSI ang kanyang compressive strength. Nagpe-prepare ng halo ang ating mga kasama ngayon. Andito sila sa loob. Prepare nila ang halo para sa ating buhos sa footing tie beam. So ang unang hinalo nila is 2 semento, 4 na kahon na buhangin, then 8 kahon na graba. Nakahubad kayo? Ayan, nakahubad sila kasi umuulan sa labas eh. Pero ito pa rin ang aming buhos ngayon. May tolda naman dun sa ano natin. Ayun o. May tolda. Laki ng katawan niya. Ha? Nakahubad pa kayo ha? Para sa ating footing tie beam. Right, so nag-start na tayo na magbuhos ito sa ating footing tie beam. Nag-start na po tayo na magbuhos sa ating footing tie beam. So yung halo natin is 1, 2, 4. Nabuhusan na ito dito banda. 2 bag na semento ang nagamit dito. So dito naman, papunta dito. Tapos dito na side. Mula doon, papunta doon. Tapos dito rin sa may bandang gitna. Yan, bubuhusan natin yan. Okay. Yeah. Medyo maulan-ulan ngayon mga kabisi. Yan. Busy tayo ngayon sa pagbubuhos. Tuloy lang ang ating pagbubuhos. Okay. So yung forma pala natin, footing tie beam. Yan. Levelado lahat yan. Tulad dito. Level yan dun sa kabila. So bago siya bubuhusan, nilelevel muna natin yan. Pagkatapos natin ibuhos yung halo dito sa ating forma, so kailangan salaksakin siya ng bakal para sumiksik yung halo dun sa ilalim. Pag sinalaksak mo ito ng bakal, yung hangin nasa ilalim lalabas siya para hindi magiging cause ng ating pagkaampaw nitong konkreto or nitong footing tie beam. Right, so pangatong halo namin to, pang-anim na bag na semento para sa ating footing tie beam. Banda. Tapos dito naman buhusan na rin. Tapos dito konti na lang sa may gitna. Di pa bubuhusan natin ngayon.
Okay, so nandito ating mga kasama dito sa site. Ayan. Naghahalo na sila ngayon ng ating semento buhangin graba para po sa ating footing tie beam. Ayan. Okay, so ito yung mahububusan natin. Ito. Tapos dun. Hanggang doon. Hanggang sa may dulo. Ilagyan na natin ng mga dowel ito. Mga abang na 10mm na dowel para sa ating mga hollow blocks. Yan, so tinalian yan sa ilalim sa loob ng forma. Right, so naghalo ulit kami ng pangalawang halo. Yun eh. Ganda na si bahan nyo ah. Ganda na. Ayan, so ito yung pangalawang halo namin para sa ating footing tie beam. So kailangan siyang talaktakin ng bakal para lumabas yung hangin sa loob ng forma para bumaba rin yung mga halo, kasi para hindi siya magkaroon ng honeycomb or ampaw ng ating konkreto. Right. Itong halo nila to. Kaya yan. Yan. So we're using measuring box para sa standard na sukatan ng ating mga buhangin at graba. Tuloy-tuloy yung pagbubusan natin ng concrete mixture para sa ating footing tie beam. So nandito na tayo ngayon sa may likuran, sa may kitchen area. So yung dalawa na to naghahakot. So nandito tayo ngayon sa part na kitchen.
patapos na yung ating pagbubuhos dito sa puting tibing. Yan, so dito na lang banda. Yan ang panghuli. Then, tapos na tayo na magbuhos sa ating puting tibing. Puting tibing. So nabuhusan na. So, natapos natin buhusan ang ating mga puting tibing. Next time na lang babaklasin natin itong ating mga forma nating puting tibing. Oh, if you like my video, please don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update po kayo sa susunod nating mga video. Ito po sa ating project na a house extension. So once again, see you in my next video. God bless us all. Bye.